So ayun mga kababayan, no? Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China, nibigong ang Davao City. So speaking of Davao City po mga kababayan, meron po tayong ibalita ngayon na kung saan isa sa mga taga Davao na walang iba kundi si Bato, no, si Senador Bato de la Rosa, ang kanyang sinasakyang helicopter ay bumagsak. No? So ngayon, itong helicopter na to na kanyang sinakyan, no? Kasi nag-iikot kasi sila, nangangampanya. Hindi ko sure kung nangangampanya ba yung ganyan. Hindi ko alam. Kasi eleksyon naman na. So starting na siguro yung campaign. So nag-iikot sila. No, sa bandang Manila, nag-iikot sila, sumasakay ng helicopter. So nangangampanya nga sa madaling salita. Sa kasamaang palad, bumagsak na ang helicopter na kanyang sinasakyan. At ito po, ipapanood ko sa inyo mga kababayan, no? Patay ang isang tao matapos bumagsak ang pinapalipad niyang chopper sa Gimba, Nueva Ecija. So ito po ay balita po ng TV Patrol or ng ABS-CBN, no? February 2, 2025. Bumagsak po ang helicopter. So ito po ipapanood ko sa inyo. Actually, reactionan po natin ha. Hindi natin siya ituloy-tuloy kasi makapiright tayo. Nakausli pa ang bahagi ng helicopter na bumagsak sa sapa sa Gimba, Nueva Ecija pasado alas 5 Sabado ng hapon. So, ayun, no, nakausli pa yung katawan ng helicopter na bumagsak sa Gimba, Gimba, Nueva Ecija. So, itong helicopter na to, ulitin ko po, ito po yung sinasakyan ni Senador Bato de la Rosa. So, ngayon, mga kababayan, ilan po ba ang patay? Isa po yung patay. Ngayon, ang tanong, sino po ba yung patay? Panoorin nyo po ha, kung sino po yung namatay. Responde sa crash site ang Gimba Police. Ito'y matapos na makatanggap ng tawag tungkol sa insidente. Agad lumusong responders sa pinagbagsakan ng helicopter pero hindi na nailigtas pa ang nag-iisang sakay nito. So, ngayon mga kababayan, so yung una daw rumisponde dito ay yung Police Gimba, Nueva Ecija. So ngayon, hindi na daw nakaligtas pa ang sumakay, no, or ang sakay ng helicopter. So kakasabi ko lang kanina ha, mga kababayan, na ang helicopter na sinakyan, no, ni Senador Bato de la Rosa ay bumagsak. So patay nga ang patay nga ang sakay. So, isang sakay. So, ngayon mga kababayan, ipagpatuloy po natin. Patay ang 25 anyos na babaeng piloto matapos mag-crash ang kanyang sinasakyang light helicopter dito sa Sitio Arimongmong, Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija noong Sabado ng hapon. Hindi pa So, yung piloto naman pala ang namatay. Hindi naman pala si Senador Bato de la Rosa. Bakit kaya? Sorry. Sorry po ha. Ulitin ko po ha. Ayon sa reporter ng ABS-CBN News, patay po ang piloto ng helicopter na kanyang sinasakyan. Ulitin ko po, ang helicopter po na minamaniho ng piloto na babae, ayan po yung helicopter na sinakyan ni Bato de la Rosa. Hindi ko sure kung ang helicopter na yan ay kay Willie Rebillame. Hindi ko lang sure kasi nabasa ko sa news na may mga nagko-comment na si Willie Rebillame daw. At saka mga kababayan, bago ko po sabihin sa inyo, hindi po si Bato de la Rosa ang namatay. Pero bakit kaya hindi? Sana siya na lang. Ay, sorry, joke lang. Hindi naman tayo katulad ng mga DDS na tanga no? Na halimbawa, si Digong galit kay BBM. Pati sila, galit na din sila kay BBM na wala namang rason. Diba? Si Digong lang naman ang galit kay BBM, sumasabay sila sa pagkagalit kay BBM. So, hindi naman tayo ganun. So, ulitin ko po, piloto po ng helicopter ang namatay na sinakyan ni Bato. Hindi po si Bato ang namatay. Pero bakit kaya hindi? Dapat siya na lang. Ay, sorry. Yun na, nabasa ko lang yun. Nabasa ko lang yun sa comment ng post sa Facebook na sana si Bato na lang. Ganun. Para pagbayaran niya yung mga pinatay nila sa extrajudicial killings. Diba? Dapat si Bato na lang ang natsugi. Para mabawas-bawasan yung mga demonyo sa Senado, sabing ganon. Actually huwag po kayo magalit sa akin, especially kay Senador Bato de la Rosa. Huwag kang magalit sa akin bilang isang vlogger, ay karapatan ko po ito mag-react. At saka, huwag ka po magalit sa akin, Senador Bato de la Rosa, kasi
karapatan ko to. Kung gustuhin ko mang mamatay ka at mahulog ka sa helicopter, gusto ko yon. Oo. Bakit? Didiktahan mo ang buhay ko? Yun yung gusto ko, na mahulog at mamatay. Oo. Ikaw nga, hindi mo iniisip yung mga adik, pinagpapatay ninyo, 30,000 plus, na konsensya ka ba? Ngayon, sasabihin mo sa akin, grabe ka naman, Ken. Vlogger ka, gusto mo pa akong mamatay at sumabay doon sa helicopter. Ginusto ko lang. Di ba? Pero hindi ko sinabing, mamatay ka. Ginusto ko lang. Oo. Kayo nga, dami niyong pinatay ng war on drugs Na konsensya ba kayo? Buti pa kami, may konsensya. Hindi naman kasi kami DDS supporter na kahit hindi naman kasali sa galit, ay magalit na din. So, yun, pagpatuloy natin mga kababayan. Ito pwedeng galawin dahil maya-maya ay darating ang mga representatives mula sa CAAP o yung Civil Aviation Authority of the Philippines para mag-imbestiga ng insidente. Sa hiling na rin ng pamilya at PNP, hindi na muna pinangalanan ang nasawing piloto. Kinontak ko na. Actually, yung babae po, ang piloto po ay babae po yan. Actually, may TikTok account din siya. Napanood ko siya sa TikTok. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan niya. At meron pa nga nag-comment, totoo ba kay Willie Rebillame yung helicopter, ganyan-ganyan. So, wala akong sure. Nagtatanong lang, pakicomment po. Pero sa totoo lang, ang dami po talagang nagsabi na, bakit si Bato hindi na lang sumabay? Sabi nga doon, sabi mo naman kayong ganyan. So, actually, buti nga Bato, niligtas ka pa ng Panginoon. So, mabait pa rin talaga ang Panginoon Bato. Kasi sa totoo lang, sa ilang daan yung pinatay ninyo, ilang libo, almost 30,000 yung pinatay nyo noon sa war on drugs. Dapat nga, hindi ka napatawarin ng Diyos Bakit? Ngayon, tatanungin nyo ako, grabe ka naman, Ken. Mga DDS, magreklamo yan. Grabe ka naman, Ken. Hindi naman si Bato ang pumatay. Hindi nga siya ang pumatay, pero sangkot siya doon. Siya ang PNP chief. Hindi naman papatay ng mga pulis yun Diba? Kung hindi utos ng pulis, pinakataas na pulis, sino ba ang pinakataas doon? Sino ba ang chief doon? Si Bato. So ngayon mga kababayan, yun lang po ang aking vlog, ipinarating ko lang sa inyo. Bagkus nag-post naman din po si Mr. Clean, si Bato, sorry para kasi si Mr. Clean pintab ng noo. Nag-post naman si Senador Bato de la Rosa at kinumpirma naman niya na hindi siya kasama sa helicopter crash sa Gimba, Nueva Ecija. So kinonfirm naman niya na sabi niya, God forbidden daw, simba ko palayo, hindi naman daw po siya kasali dun sa bumagsak. Nangihinayang nga din ang iba dun sa comment section, sana sumabay ka na lang para mabawas-bawasan yung mga bobo sa Senado. Kasi tignan mo, kung bumagsak yung helicopter at sumabay ka, di kakantahan ka ngayon ng Bayang Magiliw. Siyempre, pulis ka noon, senador ka pa ngayon. So, siyempre, ilibing ka sa libingan ng mga bayani. So, ikaw ngayon yung kakantahan ng Bayang Magiliw, namatay si Bato. Di ba? Di sana ngayon Bato, yung sinabi mo na pakantahin mo ng 1,000 beses na Bayang Magiliw, yung mga Pilipinong nakipag-collaborate or kumampi sa ICC. Di sana ikaw ngayon kakantahan ng 100 milyong Pilipino ng Bayang Magiliw niyan, hindi lang 10,000 o 1,000 beses. 100 milyon ang kakanta sa iyo ng Bayang Magiliw. Kung sumabay ka doon sa bumagsak, dapat mag-thank you ka sa Panginoon. Magmisa ka sa Quiapo. Senador Bato, magpadasal ka doon na sana sa sunod lipad mo ay hindi bumagsak ang helicopter na sasakyan mo. Pero actually mga kababayan, mabait pa rin talaga ang Panginoon na kahit gaano kasama yung tao ay nililigtas pa rin niya. So yun lang nga mga kababayan, yung aking reaction vlog ngayon. Kaklaruhin ko lang po, yung helicopter na sinakyan ni Bato na bumagsak, hindi po siya kasabay doon. Yung piloto lang, nakababa na po siya ng Baguio bago ito pumunta ng Nueva Ecija. So yun lamang po mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at i-follow ako sa aking Facebook page, TikTok account, and dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. And kay Ma'am Ami Campbell, maraming salamat Ma'am Ami Campbell. Thank you so much po. Alam mo na po yun. See you next vlog. God first.